Are you happy with your relationship right now? If yes, tignan natin bakit yes. If no, tignan natin kung bakit no. So, are you happy with your relationship right now? This is a no for me. Kasi you have a lot of stress sa relasyon ninyo. Parang gusto mong magpahinga. Gusto mo ng peace of mind. Daming gumugulo sa isipan mo. Pagod, could be something like that. So, this is a no. But let's see why. Bakit ganito? Na-stress ka sa relasyon na meron kayo ngayon. You want this person to change. You want this person to offer you already, like in the beginning, could be mangako na siya sa'yo na mapakasalan ka, or yung gusto mo na mag-make sure na ikaw na talaga yung gusto niya makasama habang buhay. Gusto mong maramdaman yun at gusto mong marinig yun sa kanya. You want him or her to offer you in the beginning. But then, kaya lang, this person becomes so easy-go-lucky. Parang wala sa personality niya yung ganito. Wala sa personality niya yung committed kind of person. Mahilig mangako, mahilig plano. Wala sa kanya yun. Nandun lang siya sa point of go with the flow na tao. So, para sa kanya is like, if you're happy, then you're happy. Wag mo muna tayo magplano, bahala na kung anong mangyari, could be like that. Kung darating kayo sa point na ganun, then good. If no, wala tayong magagawa. Parang ganun lang siya. So, you wanted to talk to this person. That you wanted changes kasi nga mahal mo. Kaya na-stress ka. Gusto mong kausapin siya na ano ba talaga, may progress pa ba tong relasyon natin na to or wala. Something like that. So, you really want that. Dito ka na-stress sa kaisip about this. Minsan, on and off kayo. And minsan, okay, minsan hindi. So, meron sa yung unsureness. Is this person still with me? Or may iba na ba to siya? Or hindi ba siya seryoso sa akin? Or anything. Kaya, hindi ka masaya ngayon sa relasyon na meron kayo. Okay, so I can sense that may mga itong person na to, he's still wondering. Nag-wonder pa din siya about your relationship na meron kayo. Hindi naman sa binabaliwala niya or hindi talaga siya into your relationship. Naisip niya din yun, pero it might be just a part of his personality. Siguro ganun lang siya na tao na ayaw niyang mangako, ayaw niyang magplano, something like that. May mga taong ganyan especially when you are dealing with some fire signs, Aries could be. So, nag-wonder siya about you. Paano kung ito na yung babae na
pipiliin ko habang buhay, ano kaya mangyayari sa amin in the future, or something like that. He's just waiting for the right time, waiting for the right sign, waiting for the enlightenment. He knows, he felt that nagiging imbalance yung sitwasyon, or nagiging unfair siya sometimes, because he knows that you are waiting talaga na mag-offer talaga siya na sa'yo ng new beginning, like deep connection, could be stability, I mean stable relationship, yung for sure na kayo na talaga. Alam niyang naghihintay ka doon, and he wanted to, honestly, he wanted to talk to you about this, and I think he wanted to decide also to offer you this. It's just that feeling ko, hindi lang talaga siya sure on things na pwede mangyari, especially may stability niya. Siguro hindi pa siya enough na stable person, or para sa kanya hindi pa talaga siya ready, hindi pa siya prepared, could be like that. So hindi niya lang to sinasabi sa'yo, pero ang feeling ko sa kanya dito, bakit hindi mo nakukuha yung gusto mo, dahil alam niya yun pero hindi siya prepared sa mga pwedeng mangyari. So ito yung kung bakit hindi ka nagiging masaya. Okay. So when you're in a relationship kasi, pag relasyon pa lang talaga, kailangan din muna natin talaga iniisip yung mga ganitong mga bagay. Lalo na pag bago pa lang, kahit sabihin natin 1 year, hindi talaga muna tayo mag-expect into like, itong person na to, asawa ko na to, kahit relasyon pa lang kayong dalawa. Kasi when may mga nakita kasi ako na parang calling like asawa ko, or my husband, or kahit in a relationship pa lang, masakit yun kung sakali, kasi alam mo yung merong assuming sa'yo na yun na talaga yun, and ganun din yung tawag niya sa'yo, pero you never know kung ano yung iniisip niya. Sa relasyon kasi kailangan andun lang tayo sa point of team up, give and take, sharing and giving. But wag muna talaga tayo pumunta ng deep connection, except kung andun na kayo sa point na madami na talaga kayong pinagdaanan, and kayo pa din dalawa hanggang sa point na yun, you know. Lalo na ito para sa mga new relationship. Don't expect something from your boyfriend kung hindi pa talaga, like, even if sabihin niya sa'yo na gusto ko ikaw na yung pakasalan ko, ipapakilala kita sa parents ko, or something like that. It can be seryoso siya kung baga, pero marami kayong pagsubok na pagdadaanan pa. Maraming pagsubok pa kayong pagdadaanan na pwedeng mahantong pa kayo sa wala, pwedeng matetest kung gaano nyo kamahal yung isa't isa, pwedeng matetest kung gaano kayo ka-brave enough to handle situation, na both of you nandyan kayo para sa isa't isa, holding hands, na to fight for mga hadlang, to fight for mga struggles, options, obstacles. Kung doon pa ninyo yan makikita kung talagang you are worth for each other during those time na meron na kayong struggles, especially sa worst time ninyong dalawa. May pagod na, parang feeling nakakasawa na, parang feeling bored na, but yet you're still together. Darating kayo sa time na ganun, and nandun pa din kayo na kayo pa din. Doon kayo makarealize na, yeah, this is it. Ito na talaga yung commitment. Ito na talaga yun. Pero when you are still in a relationship, and hindi nyo pa talaga na experience yung worst part of your relationship, yung wala pa kayo madaming pinagdaanan na dalawa, then
enjoy your relationship muna talaga. Don't assume anything and don't expect anything muna talaga. Para hindi kayo masaktan sa huli, hindi kayo ma-stress, something like that. Even palagi kayo sinasabihan ng boyfriend nyo ng I love you, ganyan. Don't expect anything unless hindi nyo pa pinagdaanan yung pinaka worst part of your relationship together. Kasi people change always. Kundi ikaw yung magbago, siya yung magbabago, kundi both of you. Darating yan sa panahon ng ganyan. So, habang tumatagal kayo, habang mas madaming challenges, mas deep yung wounds, pains, mas deep din yung challenges na ibibigay sa inyo, na itatapon sa inyo. So, para sa akin dito sa reading na to, there's a chance and also unsureness as well na magiging kayo talaga sa isa't isa. Kasi darating kayo sa point na may papakita, yung ipoprove talaga yung effort ninyo dito. Sa isa't isa, both side, not only him or her or you. Mayroong tendency kasi dito, hindi kayo mag-uusap. Gusto muna mapag-isa. Gusto ko muna magpahinga. So, meron dito like parang makakaramdam na parang niloloko lang or ginagago lang, ginagawa lang tanga. There is a tendency na magtatagal kayong dalawa, yes. Pero madami ding pagbagsak ng pagsubok sa inyong dalawa. So, sabi ko nga, pwedeng yes, pwedeng mag-workout yung relasyon nito, pwede ding hindi. Nakadepende yan kung paano yung team up ninyong dalawang ito. So, hoping ako na mapunta kayo doon sa yes, okay? And not doon sa unsureness. Pero, sa katagalan ng relasyon, yun nga yung sinasabi ko. Sa anumang pagsubok ang darating sa inyong dalawa, as long as pareho kayong naghawak ng kamay to fight for sa mga hadlang na to, anumang hadlang na to, anumang pagsubok na to, nandyan pa din siya, nandyan ka pa din, hindi pa din gumigive up, hindi pa toxic yan. Yung toxic na relasyon is yung ikaw na lang yung gumagalaw, ikaw na lang yung gumagawa ng way, ikaw na lang yung nagbibigay, at ikaw na lang yung nagpapatawad. Yun toxic na yun, humahawak ka, parang ikaw na lang yung humahawak. Kumbaga, kung pwede ka lang niya, bitawan ka na niya. So, parang adun sa point na umaasa na lang siya sa'yo dahil sa alam niya nagpapatawad ka. Yun yung toxic. Pero kung yung person mo is still holding you, parang kumbaga, kung pagdaanan ninyo na yung problema ninyong dalawa, anumang problema yan, worst problem man yan, or hindi, nandyan pa din siya para sa'yo. Hindi ka niya ginigive up. Or gumagawa siya ng action about your relationship na maayos, or kumbaga kung may mga option man or may mga pagpipiliin man, relasyon niya pa din yung pipiliin niya, na ayaw niyang mawala ka, and ganun ka din sa kanya, then hindi pa toxic yun, pwede niyo pang ayusin yun, pwede niyo pang i-rebuild yun, pwede niyo pang pag-usapan yun, as long as walang gumigive up. Ang hirap dito is kung ramdam mo na ayaw niya na, at wala nang galaw, wala nang effort, wala nang time, wala nang, parang lie-low na lang siya. Parang oo na lang. And ikaw ng ikaw at ikaw ng ikaw, yung parang one-sided relationship na lang. Then yun, toxic na yun. You need to step back already if ganun na yung nangyayari sa'yo. Kung nandun sa point na alam mong pinapaasa ka na lang, yung may words pero walang action, may tendency kasi na may mga tao na parang sinasabi na lang yun sa'yo dahil of their cowardness. Duwag sila, na natatakot sila maiwan mag-isa, na natatakot sila na baka hindi sila piliin nung isa, then dito sila sa'yo. Kumbaga, kung sakaling may cheating na nangyayari, okay? Pero dito hindi ko naman totally nakita na merong cheating sa relasyon na to. It's just that your person is not prepared. Maybe siguro meron na a bit of flirty situation, kasi pagiging niya, easy-go-lucky niya. Siguro pag wala ka, medyo nakikipag-usap siya sa iba, pero not totally na sineseryoso niya or naging part ng sitwasyon ninyong dalawa or naging option talaga. Andun sa point lang na parang ganito lang talaga siya, personality niya, and hindi pa siya prepared sa commitment na gusto mong mangyari.
So anyway, I can see here a Pisces sign, Aries, Sagittarius, Leo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo is also here, Gemini, Virgo. That is my reading for you. Thank you and God bless.